Ngayong hapon. Okay? Alright. Nag-text ako kay Brother Marvin sapagkat nung Friday pa, nagsabi na, Pastor, pagdating niya doon sa Maynila, sabi niya, Pastor, pwede po bang na makahanap ng church dito na RD? Dito po ako sa Bacoor, Cavite. Parang kasi niya ata yung pinuntahan niya. So sabi ko, sige Brad, itanong ko muna sa kilala natin dyan. I-text ko muna si Pastor Randy. At una yung tinawagan sa Kawit, yung kilala niyang pastor. Ang Kawit galing sa Bacoor, parang more than 1 hour pa, parang dito at Jensan, 2 sakayan pa. So medyo alanganin. Sabi ko, baka may Bacoor. Yung isa pala, yung pastor na tinawagan namin sa Kawit, sabi niya, meron tayong kasama dyan sa Bacoor, si Pastor Gary Doki. So yun, tinawagan namin si Pastor Gary Doki, at tama-tama, Bacoor talaga. Bacoor is-im lang. Katabi lang ng Bacoor is-im ang kanilang church. So, ang ginawa ko po, yung number ni Brad Marvin, binigay ko kay Pastor Gary. Ang number ni Pastor Gary, binigay ko kay Brad Marvin. So, di ko alam kung nag-communicate sila. After lunch, gi-chat ko si Brother Marvin, Brad, nakapag-church ka ba kanina kay Pastor Gary? Until now, wala pang reply. So, sana nakapag-church doon sa kay Pastor Gary. Isa sa ating mga kasamahan, no? Na pastor sa Bacoor, Cavite. Kala ko sa Maynila siya, sa Cavite pala siya nag-ano. And then baka mamayang hapon, ngayong hapon yun na ang pagbalik niya sa Manila. Although malapit ba lang yung Bacoor siguro? Nakapunta rin ba? May tito ka doon? Sa Bacoor ba yun si tito mo Junjun? Okay? So mamayang gabi siguro, doon na mag-overnight sa Manila. Kasi bukas na po yung flight ni Brad Marvin pa Dubai. So, by the way, i-pray po natin, mga kapatid. Okay, bago po ang ating message, okay, ngayon ka lang nalaman, habang kakain kami kanina, kasama yung mga ladies, ipag-pray natin si Brother Joe. Isa sa ating mga men dati dito, nasa, ano ba yung province nila? Capiz, Tapas, Capiz. Na mild stroke. Dinala sa hospital, tapos ngayon mga kapatid, naka-recover man, pero hindi talaga totally. So, naging bulol yung pagsalita niya. So, hindi na tama yung pagsalita niya. Okay? So, apektado yung, alam mo, pag may stroke ka, yung dila, siguro yan. Okay? Kaya hindi siya makapagsalita ng tama. Kung makapagsalita man, utal-utal, at di maintindihan. Kaya medyo nalungkot tayo mga kapatid. Nasyak na tayo kay Brad Rodel. Kanina naman, ang expectation ko sana, baka makahabol siya sa libing ni Brother Joe. Ano? Bakit si Brother Joe? Ano? Brother Rodel, ang expectation ko si Brother Joe makahabol. Sabi ko, siyempre, ihado niya kasi yun. At close sila, at magkakasama pa sila sa Osminia pa lang. Kaya yung pinagsamahan nila malalim na, hindi lang dito, back in Osminia pa, mga kapatid. Nung sinabi ni Sister Susan kanina, Pastor, ganyan, medyo shocking po para sa akin. Kasi nung dito siya, Brad, okay pa nun. No? At di ko alam na meron para siyang, may problema pala siya sa BP niya. Nag-arab daw, simple mag-arab ka, nag-duko. Tapos mainit, pag-uwi daw, doon na, di na makapagsalita. Nung tinignan, gidala sa hospital, doon na nalaman. Parang baka na heat stroke. Clint! Di maglaro. Sir Brad, isarado niyo yung gate mamaya para di na maglabas. Yung sa taas mismo ang isarado yung ring natin dyan para safe yung ating mga bata. Kaya medyo mabigat ngayon ang sitwasyon ni Sister Ninita. Kaya si Sister Ninita, meron pa siyang kapatid na iniwanan ng husband na parang may problema din sa kanyang katawan. Siya nag-aalaga, nadagdagan pa ni Brother Joe. Kaya po medyo mabigat mga kapatid, no? Kaya please lang sa mga nag-maintain na, huwag niyong kalimutan yung maintenance. Kasi mahirap na mga kapatid, no? Hirap po yun. Alam naman natin na
Ang high blood, walang pinipiling lugar, edad, at panahon. Kaya isama niyo po sa prayer, Sister Ninita. Medyo nalungkot tayo sa nangyari kay Brother Joe. No? Isa sa ating mga men dito. No? Sama niyo po sa prayer. Okay, sige po, this time. Okay, Brother Jonathan. And siguro ito na yung tapusin natin ito. And then proceed tayo sa another topic. Okay? At least, natin ito. Sabi nga, repetition is the best learning. At repetition is, meron pa isang term. The best, maritin yung memory ba? Kaya mas maganda na kahit ulit-ulitin natin, at least ma-register talaga. At wala tayong dahilan na masabi natin, Pastor, di ko po alam kasi di ko masyadong naintindihan. Ito, ilang beses na po. Okay? Itong 4 churches. Alright. Tapos ng 4 churches, this time, the 4 Gospels. 4 na Gospel, ating pong tatalakayin ngayong hapon. And tatapusin natin ito, God willing. The Gospel of the Kingdom, the Gospel of the Grace of God, number 2. Number 3, another Gospel. And panghuli, itong tinatawag everlasting Gospel. Ito yung 4 na uri po ng gospel in the Bible. Okay? Now, ang ating pong timeline ay wala pong iba, ang cross, ang death ni Jesus Christ. I-consider natin ang spokesperson, sino yung ginamit, and of course, yung reference natin, mga kapatid. Now, first, dito po sa the Gospel of the Kingdom. Gospel of the Kingdom. Sino po yung mga spokesperson? Now take note, ito lang po yung gospel na before the cross. The rest, after the cross. So take note, ang ating boundary is the cross. Okay? Sinong spokesperson dito? Sa gospel na ito, sino yung mga preacher? Walang iba. Number 1, John the Baptist. Matthew chapter 3. Sige po. Okay? Para may alam tayo, may knowledge tayo, na meron tayong kaagad na masagot o maisagot pag sinabing Gospel of the Kingdom. Gospel of the Kingdom. Chapter 3, Book of Matthew. Verse 1 and 2, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Ano ang kanyang preaching? Saan siya nag-preach? Sa wilderness of Judea. Verse 2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So ano ang message ni John? Repentance at kingdom of heaven is at hand. Anong ibig sabihin? Pag sinabing kingdom of heaven is at hand, andun na, andyan na, malapit na, andyan na po. Kasi andyan na si Jesus Christ. Andyan na yung kanilang king. So, ang sabi niya dito, verse 2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So, take note, ang preaching ni John is about repentance. Ang preaching ni John about kingdom. Amen? About kingdom of heaven, ang kanyang preaching. Hindi po kingdom of grace. Kingdom of heaven. Ang laman po ng kanyang preaching. Okay? Tandaan niyo po yan. Next. Alright. Sino pa? Okay? Sino pa ang mga preacher dito sa Gospel of the Kingdom? Mga ministers. Okay? Pangalawa, si Jesus Christ. Okay? Atin munang buksan dito po sa Matthew chapter 4. Sa unahan lang. Next chapter lang po. Mga kapatid. Okay? Matthew chapter 4, look at verse 17. From the time Jesus began to preach and to say, underline this phrase, repent, for the kingdom of heaven is at hand. May kaibahan ba sila kay John the Baptist? Hindi ba? The same. The same lang ang kanilang preaching. Okay. Ano pa? Verse 23. Verse 23.
And Jesus went about all Galilee, and teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom. Take note again, nag-preach dito si Jesus Christ sa Galilee, sa synagogue, and then ang kanyang preaching about the kingdom. Ano pang kasama? Healing all manner of sickness and all manner of diseases or disease among the people. So, similar ang kanilang preaching. Di po nawawala yung repent, no? Andyan talaga yung repent, andyan yung preaching of the kingdom of heaven. Okay, chapter 9. Book of Mark. Book of Mark. But dito muna tayo sa chapter 1. Sa chapter 1. Chapter 1. Mark chapter 1. Look at verse 14. Verse 14. Now, after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. So, sino dito, Brad, ang nag-preach? Hindi po si John the Baptist kasi nakulong na si John the Baptist. Ang dito po, si Jesus Christ. Pumunta siya sa Galilee, at doon sa Galilee, nag-preach po siya. Ang gospel na kanyang gi-preach is gospel of the kingdom of God. So maliwanag po, no? Very specific po. Consistent po ang preaching. John the Baptist, gospel of the kingdom. Jesus Christ, gospel of the kingdom. Chapter 9, verse number 35. Chapter 9, verse 35. Yung verse 14 kanina, lagyan nyo yun ng verse 45 o chapter 9, verse number 35. Alright. 9:35. Ay, parang iba. Sorry, Matthew pala. Matthew, hindi po Mark. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. 35. 35, mga kapatid. Okay? Diyan na? And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. So, na-notice nyo po, the same ang kanyang preaching sa Mark, the same ang kanyang preaching sa Matthew. Amen, Brad? Si Matthew nagsabi na ang preaching ni Jesus Christ about kingdom. Na-record din po ni Mark na ang kanyang preaching ni Jesus Christ is about kingdom. So pareho po sila, mga kapatid, consistent po. The same din kay John the Baptist. Alright. So makita po natin dito, the same preaching, the same content. Gospel of the kingdom. John the Baptist and Jesus Christ. Okay. At pangatlo, wala pong iba na spokesperson is the 12 apostle. 12 apostles. Matthew 10:7. Tandaan niyo itong mga verse. Ito yung masagot ninyo. Pag automatic gospel of the kingdom, ito yung mga verses na proof, mga kapatid, proof na ang kanilang gospel ay iba sa ating gospel. Verse 7. Umpisa natin, verse number 5. These 12 Jesus sent forth, pinadala sila ng ating Panginoong Diyos, gisend out sila, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Sino itong lost sheep? Okay, ito yung nag-scatter na 12 tribes of Israel. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. Verse 7, and as ye go, sabi dito, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So, the same pa rin.
Okay? Ang preaching po nila, so 12 apostles is about the kingdom of heaven. Kingdom of heaven. Take note, ang sheep po mga kapatid, always yan nag-refer sa Israel. Never yan ginamit sa Gentile. Tandaan po ninyo, pag sheep yan, automatic Israel po yan tinutukoy. So itong lost sheep, automatic Israel ito. At in fact, binawalan ang mga apostol, di sila pumasok sa mga Samaritans. Rather, the lost sheep, sabi niya, the lost sheep of the house of Israel. Kaya ang preaching nila, kapatid, the same kay John the Baptist, kingdom of heaven, repentance, and then kingdom of heaven is at hand. Jesus Christ, gospel of the kingdom, apostles, gospel of the kingdom, or the kingdom of heaven is at hand. So mapapansin nyo po, the same, consistent ang kanilang preaching, walang pagkakaiba. Si John the Baptist, the same. Kay Jesus Christ, si Jesus Christ siyang nag-utos, huwag silang pumunta doon, Brad, sa lost sheep of Israel. Okay, rather the house of Israel, mga kapatid, doon sila, at huwag silang mag-enter sa mga Samaritan. Gospel of the kingdom. Okay, so hindi pwedeng o similar ang kanilang preaching. Iba dito. Kaya nga tinawag the gospel of the kingdom. Kasi ang focus, kingdom. Kasi ang Israel, nakadesign sila sa kingdom. Earthly program sila. Prophetic program. Earthly program. Ang kanila ang plano po ng Diyos sa kanila. Okay? Gospel of the kingdom. Okay? So tandaan niyo po, iba ang gospel para sa Gentile, iba ang gospel sa ating panahon ngayon. Okay? So, hindi lang po magbilib sila katulad sa atin ngayon, but iba po ang kanilang message para sa kanila noong una. So, in order ma-save sila, mga kapatid, okay? Yung content, ano ito? It is the literal kingdom that Christ is going to establish to the nation of Israel. So, ang promise ng kingdom, hindi yun figurative. Okay? Andiyan ba tayo? Hindi ito figurative na ano ito. Ang kingdom na ito is literal. At ang kingdom na ito, mangyayari ito doon sa millennium. Doon ito ma-fulfill sa millennium. Ang gospel na ito, gipromise. Sabi ko nga, ito ay naputol, mga kapatid, ito ay hindi natuloy, at itutuloy ito doon sa everlasting. Doon po, mga kapatid. Later, atin niyang iano. Okay? So, anong klase ng gospel ito? Ang first gospel, the gospel of the kingdom. It is literal kingdom, visible, nakikita. And God is going to establish in the millennium. When Jesus Christ is going to reign for 1,000 years, period. Okay? To the nation of Israel. All right. Okay. So, John the Baptist, okay? Jesus Christ, and then the 12 apostles. Take note, this gospel is before Calvary. Before Calvary. Okay, second gospel. Actually, parang review na lang ito. Ano pangalawa ba ng gospel? Ito na yung the gospel of the grace of God. Okay? Gospel of the grace of God. By the way, okay, tingnan muna natin. Kasi maraming mga Christian na di nila matanggap na si Jesus Christ, ang kanyang preaching is iba sa ating panahon ngayon. No? Ganun ba, Pastor? Hindi ba the same ang preaching ni Jesus Christ sa ating panahon ngayon? Hindi po. Take note, si Jesus Christ para lang talaga sa mga Hudyo. Romans 15 verse 8. Okay. Romans 15 verse 8. Para maintindihan natin. Romans 15 verse 8. Sige po, basahin natin. Tandaan niyo po ito, importante ito na verse. Para maipakita niyo sa nagtatanong, proof ito mga kapatid, proof ito na si Jesus Christ ay sa Hudyo lang talaga siya, para sa mga Hudyo. Verse 8, ready go. Now I see that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. Underline the word, Jesus Christ
was a minister of the circumcision. So hindi po siya para sa mga Gentile, but sa mga Hudyo lang talaga siya. Okay? Perform or promise made unto the fathers. Yung mga forefathers nila, na mga Hudyo pa lang. Gi-promise na po sa kanila. Okay? Minister of the circumcision. Sino itong mga circumcision? Mga Hudyo. Mga Israelite. So since si Jesus Christ is Israelite, para po siya, minister po siya sa mga Israelite. Hindi po siya para sa mga Gentiles. Kaya ang kanyang preaching, consistent. Okay? Gospel of the kingdom. Gospel of the kingdom. Now, pangalawa, okay? Tandaan niyo ito, Romans 15:8. Yan. Next, gospel of the grace of God. Gospel of the grace of God. Now, kanino ito? Sinong spokesperson natin? Sinong spokesperson sa gospel of the grace of God? Wala pong iba. Walang iba. The Apostle Paul. Amen? Apostle Paul. Alright. Okay. Saan natin mababasa ang gospel of the grace of God? First, na-mention sa Acts 20 verse 24. Dito po mga kapatid, gi-recall ni Paul kung paano po siya tinawag ng Diyos. At sabi niya dito sa 24, at siya po yung ating minister. Siya ang ating minister sa gospel na ito. Acts 20:24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry. Take note, the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So ito talaga ang first verse mga kapatid na kumplito na na-mention po ni Apostle Paul na siya yung nakatanggap siya yung nakatanggap sa personal niya, natanggap niya yung gospel of the grace of God galing kay Jesus Christ at siya din po yung inatasan na mag-testify about this gospel. Anong klaseng gospel? The gospel of the grace of God. Okay? Galatians 1:11. Galatians chapter 1, verse number 11. So nakita natin at nabasa, gospel of the grace of God. Alright. Ano naman ang sabi dito? Anong sabi niya? Verse 11 and 12. Sabi ni Paul, Galatians 1:11 and 12. But I certify you, brethren, sinabi niya sa mga Galatian believers, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither, take note, received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So take note mga kapatid, ano daw? Sabi ni Paul na pinatutuhanan niya na ang ibanghilyo na kanyang natanggap ay, ano daw mga kapatid, na kanya pong gipreach sa kanya ay hindi po galing sa kanino man. Hindi galing sa sino mang tao. Is not after man. At sabi niya, verse 12, for I neither receive it of the man, hindi ko tinanggap ito kahit o galing kanino man. Hindi ito ipinasa sa akin ng ibang tao. O sabi niya, at hindi din ito itinuro sa akin galing sa ibang tao. Kundi ito ay personal po niyang natanggap at gireveal ni Jesus Christ sa kanya. So itong gospel of the grace of God, direct po binigay ng Diyos kay Apostle Paul. Hindi po ito namana niya kay John the Baptist, hindi po ito pinasa ni Jesus Christ sa kanya, o yung 12 apostles, binigay sa kanya. Anong sabi niya, Brad? Kundi ito po ay galing mismo kay Jesus Christ. Gireveal ng Diyos sa kanya nung na-encounter niya ang Diyos doon po sa Acts chapter number 9. Amen po ba? Andiyan pa tayo? Nasusundan ba? Okay, anong sabi ni Paul? Okay, dito po, again, mga kapatid, Romans 1:16. Romans chapter 1, verse number 16.
Romans 1:16. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Underline the word, gospel of Christ. Gospel of Christ. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Anong klaseng gospel? That is the gospel of the grace of God. Anong gawin ng mga tao para ma-receive nila o matanggap nila ang kaligtasan? Walang iba. To everyone that believeth. Amen po ba? Okay? So, maliwanag po dito, ayon sa Bible, na iba po ang preaching ni Paul kaysa 12 apostle. In fact, chapter 2, verse 16, anong sabi ni Paul? Romans pa rin. Next chapter. Chapter 2, verse 16. Chapter 2, verse 16. In that day, when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. Take note niyo po mga kapatid. According to my gospel. My gospel. Bakit may gospel ang ginamit ni Paul? Kasi po siya lang po ang may gospel na ganon. Wala pong ibang disciple ni Jesus Christ na nagbigay sa kanya o pinasa sa kanya. Kaya exclusive lang po ang gospel of the grace of God binigay ng Diyos ni Jesus Christ kay Paul. Kaya tinawag niya, my gospel. Kasi siya lang yung nakatanggap ng gospel na yon. Gospel of the grace of God. Hello, amen? Taro ba, Brad? Kaya dito, tandaan mo natin, iba ang gospel dito, iba dito sa gospel of the kingdom. Okay? Hindi mo pwedeng i-apply ang gospel dito sa time ni Apostle Paul o sa ating panahon ngayon. Hindi pwedeng dito, mga kapatid. Okay? Alright. Now, ano ito na gospel? Giliwanag ito ni Paul, anong klaseng gospel? Ano yung gospel of the grace of God? O, dito po sa 1 Corinthians 15. So, ito na yung 1 Corinthians, ito na yung gospel of the grace of God. So, paano maligtas sa panahon dito? Sa gospel na ito, paano sila maligtas? Doon sa gospel of the kingdom, kailangan silang mag-repent, kailangan nila ng water baptism, at marami pang iba. Okay? Samantala, dito po sa gospel of the grace of God, sabi ni Paul, chapter 15, verse 1, 2, and verse number 3, and verse number 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Ito, natanggap ito na gospel sa mga taga-Corinthian believers. At itong gospel na ito, tinayuan po nila. Verse 2, by which also ye are saved. So tanong, anong gospel ang nakasave sa mga Corinthians? Gospel of the grace of God. Doon sila naligtas, sabi ni Paul Bad, na kung saan, through this gospel, naligtas kayo. Sabi ni Paul, sa anong paraan? Anong paraan? Sabi niya, verse 2, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Na dapat mailagay sa inyo pong memory, sa inyo, natatandaan nyo po sa inyong isip, meron kang memory kung paano ka naligtas. Unless ye have believed in vain. Maliban, kung nanampalataya ka ng walang kabuluhan. Mawalang kwenta po yung gospel na yon. Subalit, sabi niya, verse 3, Paul says, verse 3, for I delivered unto you, first of all, that which I also received. Natanggap din ito ni Paul na gospel. How that Christ died for our sins according to the scriptures. Take note, the death of Christ is for our sins. Second, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. So take note mga kapatid, binanggit dito twice, according to the scripture. Nakita nyo? Verse number 3,
how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4 again, that He rose again the third day according to the Scriptures. So dapat, according to the Scripture, ang ating kaligtasan. Ang gospel natin should be according to the Scripture. Amen? So anong dapat gawin nila mga kapatid? Mag-believe sila that Jesus Christ died for their sin. Second, that they should believe that Jesus Christ was buried. And on the third day, they should believe that Jesus Christ rose again on the third day according to the Scripture. Tanong, the same ba ang gospel of the kingdom, ang gospel of the grace? Obviously, hindi. Pangalan pa lang eh. Pangalan pa lang ng gospel. Tanong, ang ating bang preaching ngayon, ito ba ang ating i-preach ngayon? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yun ang malungkot. Maraming mga pastor ngayon, hindi naniniwala na may four gospel in the Bible. Sabi, pastor, isa lang ang gospel. Paano naging apat ang gospel? Meron sa Bible, basahin mo. Mag-question ka, kaya di mo gistadihan ang Bible. Kaya nagsabi ka, isa lang ang gospel, simply because hindi mo ito gistadihan. Kaya kung ano ka mga kapatid, open mind ka, at learner ka, studious ka, masabi mo talaga, ay, oo nga pala, hindi pala isa ang gospel. Meron palang iba-ibang gospel. At ang tanong ngayon, sa apat na gospel, saan ang para sa atin? Kaya kung di mo maintindihan, sasabihin mo dito. Kaya nga, kailangan pa, requirement ka pa. Kaya nga, sabi ng ibang mga simbahan, okay, save and be baptized. Believe and baptize para ma-save ka. O kaya ang iba, requirement ang baptism. Saan nila kinuha na gospel? Amen? Kasi ang kanilang stand, nasa Bible man dyan, totoo. Pero ang tanong, saan gospel yan? Before the cross, after the cross? Kaya importante, malaman ng tao saan dapat. Kaya nga importante ang timeline natin cross. Before the cross, after the cross. Ating panahon ngayon, before the cross ba tayo ngayon, Brad? After. So yung after, dito na tayo. Yung before, wala na tayong labot doon. Para yun doon. Ang para sa atin, yun yung hanapin natin na gospel. So kung di mo yun maintindihan, pag wala kang alam sa Bible, ay ganoon ba? Hindi ka mapabaptize, di ka masave. Ganoon. O sige, pabaptize. Anong marit man tayo magpabaptize? Kasi sabi ng Bible, Matthew 16:16. Amen? Oh. Marami ba yung, gagamit Matthew 16:16. Mark 16:16. O sige, buksan natin. Para, ito sila Brad Jason, sila galing man yan sa Pentecostal. O, sila Sister Susan, sila Sister Elsie, tanungin mo yan. Maliwanag ito, Brad, hindi ito mawawala, Brad, sa Pentecostal, itong baptism talaga, gina-emphasize talaga nila yan. Na pag di ka magpabaptize, di ka masave. Mark 16:16, tingnan nyo po. Mark 16:16, He that believeth and is what? Baptized shall be saved. Maliwanag. Klaro. Ang motoo kang magpabautismo, maligtas. Gusto mo maligtas? Amen? Pabaptize ka. Hindi lang believe. Sabi ng Bible, dalawa eh. He that believeth, siya nga mo too, o magpabautismo, maluwas. Ikaw, wala kang alam sa Bible. Kaya mali yung turo na mag-believe lang. Maliwanag dito, and be baptized shall be saved. Meron ba sinabi sa Bible, believe lang dyan? Sabi ng Pentecostal, magaling din yan sila. Tapos ang baptist, walang alam. Pero tingnan mo kasunod, wala nag-mention ang baptism. Yun ang palusod din mga baptist, walang alam. And saved, he shall be saved. But he that believeth and believeth not shall be damned. Ang palusod ng baptist. Pero tingnan nyo sa pangalawa, gimension ba ang baptism? Wala. Believe na lang. Yun na. Mali na, mga kapatid. Pero maliwanag sa first phrase, balik na, Brad. Kaya kailangan talaga mag-baptize sila. Kailangan sila mag-undergo ng baptism. So kung wala kang alam dyan, masabihin mo talaga ito,
ay kailangan talaga magpabaptize. So, ang preaching mo ngayon, ang Bible study, says, gusto ka maligtas, kailangan ka gyud mabautismuhan. Kay sister, klaro kayo sister o brother, klaro kayo brother, nga ang baptism dire, hindi na nato nilalison pa. Klaro pa, maliwanag pa sa sikat ng araw. Oh, gusto ka maluwas? Mabautismo ka gid. Hindi nila alam na gospel of the kingdom. Kay girambol-rambol, isang gospel lang daw. Hindi daw ito, totoo. Ayun ang problema. Pag di ka mag-adapt ng rightly dividing, ito ang problema. Oh, Brad. Tapos mga pastor ngayon, di ba ang kaligtasan, mga pastors, maano lang, by salvation by grace. Lahat ng mga traditional, mabuti. Siyempre, Ephesians 2:8 and 9. Oh, pero bakit? Oh, bakit ito? Bakit ito? Oh, bakit ito? Paano ito? Siyempre, isa lang na. Isa lang na. Isa lang na siya. Wala na ba? Contradict na ito, Ephesians 2:8 and 9. Paano mo yung i-resolve? Ang Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith. And that of yourselves. It is the gift of God. Never mention, sabi niya, we believe baptism is works. Tama? That is man's work. Paano mo i-reconcile Ephesians 2:8? Not by works, lest any man should boast. Na Ephesians, Mark 16:16, he that believeth and be baptized shall be saved. Paano na i-reconcile karon? Galibog ulo mga pastor. Gawali ito by faith daw kaligtasan. Pero ito, hindi niya ma-explain. Paano mo na? Kaya ara mo na, may bersikulo mo na, alangan. Amen? Yan ang problema. Pag hindi tayo ba mag-apply ng rightly dividing, ang dito, ilagay mo dito. Ang dito, ilagay mo dito. Isahin mo lang siya. Girambol mo. Halo-halo ang labas. Kaya tuloy, ikaw mismo nag-Bible study, confused? Oo nga, no? Ano man to? Aditan na lang ni i-mention. Di ta ni i-mention. Paano ka itong Bible study mo kay gabasa gali? Brad, di ba ang hambal mo, Brad? Maluwas ta. Pagtuulang kay grasya ang kaluwasan, tuhuan mo lang gimo ni Kristo. Di paano may nabasa ko, Brad? Matthew 16:16 lagi. Naglibog ulo ko ba? Ano ni siya nga kailangan, Marcos 16:16, nga mutuo yun, o mapabotismo para maluwas. So, ingon mo kay na, Brad, way labot ang mayong buhat. Kailangan rin, gi-required. Sige lang, Brad. Studyhan ko ada, Brad. Pag kalma ka lang, Brad. Salamat sa teacher, Brad. Pero next time, Brad. Okay lang, ganun. Paano kung may Bible study insultador? Pataka-taka ka Bible study. Dire ikaw ang gali, kulang ka magalis ang kuan. Kulang ka mga sa knowledge, di ay. May guro, kung na mag-Bible study sa imo. Di ba, may mga taong insultador ka. Pag alanganin ang sagot mo, Brad, sila pa ang magano sa'yo. Iyon ang problema. Kaya nga mga kapatid, importante saan natin ilalagay. Okay? So ito, ang ating kaligtasan sa ating panahon, walang iba. Purely by believing the gospel. Putting our trust to the finished, sufficient work of Jesus Christ. Trusting lang. Believing and trusting. That's all. Mga kapatid, the complete work, the finished work, the sufficient work of Christ on the cross because our sin was settled on the cross. The final transaction is on the cross by believing the gospel. Ganun lang. Kadaming verse about simply believing, mga kapatid. Okay? So, ito po yung ating gospel, mga kapatid. Hindi po dito. Ang ating gospel, dito po, the gospel of the grace of God. Okay? So, huwag tayo ba makalimot. Every time magsulwining, emphasize the death, the burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Sa ating panahon, no need ang baptism, no need ang repentance, o whatever dyan mga kapatid, simply by believing. Alam niyo mga kapatid, kahit di ka maghingi ng suri, but pag nag-believe ka, automatic ipatawad ka na. Automatic forgiven. You don't need to confess your sin na, Lord, sorry, and Lord, mag-believe ako ngayon. Kahit di ka, yung pag-believe mo kay Christ, that is already, Brad, nag-turning away.
That is changing already your mind, acknowledging that Jesus Christ, that you are helpless and you need salvation through Jesus Christ. Wala na, hindi na essential. Wala na kailangan requirements. Magsuri ka muna, mag-confess ka muna, bago ka iligtas ng Panginoon. No. Once ka nag-believe sa gospel, nakapakis na yun lahat. Na-reconcile ka na, na-forgiven ka na, mga kapatid, and na-justify ka na. Ang lahat dating kasalanan doon sa cross. Amen. So napakaliwanag po yan, mga kapatid. Of course, number 3. Okay? Tandaan, it is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. That's the content of the gospel. Hindi may mga tao, Pastor, mag-believe ka lang, ma-save ka na. Tanong, ang believe kasi, broad yan, general. Anong klaseng believe? Si Satan ba yan, nag-believe? Oo, nagkakurog-kurog pa. O, kaya may mga tao, maligtas ka mag-believe, si Satan nag-believe. O, alam din mga unbeliever? O, so ato pa, si Satan, luwas. O, di, tanong, anong object ng faith mo? Hindi lang nga masave ka. Kasi pili ka man. Mag-believe ka kay God, masave ka na. Ibig sabihin, lahat na tao nag-believe, save na? No. Maraming mga tao nag-believe Jesus Christ, God is the Creator. Ibig sabihin, save na sila? Hindi. It depends on the object of your faith. Saan nakapatong yung faith mo? At bilang sa atin, bilang child of God, sa ating panahon, it is on the death of Christ. Doon ang ating faith, doon yung object ng ating faith, not just simple faith, not just easy believism, but to believe that Christ finished work on the cross. Yun ang dapat maintindihan. Kaya pag nagsulwinig ka, i-emphasize mo anong klaseng faith, anong klaseng paniniwala, sinong pinagkatiwalaan mo. Dapat doon sa cross. Kaya saan nakapatong ang salvation mo ngayon? Saan nakaangkla? Amen? So dapat maliwanag po yan sa ating gisulwinig. Emphasize, mga kapatid, the death, the burial, resurrection, kahit redundant ba, kahit seemingly pabalik-balik, pero mas maganda ba ma-mention natin na yun ang tanging paraan para masave ang tao. Wala na pong iba. Amen? The death, the burial, resurrection of the Lord Jesus Christ. The third one. Okay. Okay. Now, another gospel. Another gospel. Okay. Oy, Brother Jonathan. Ito na. The gospel of the grace of God. Ito na, after Calvary. Okay, kanina, mga kapatid. Okay, it is the death, the burial, resurrection of Jesus Christ. Okay, next, number 3. Another gospel. Bakit another gospel? 2 Corinthians 11:4. Ang pangatlo is tinawag siyang another gospel. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. 11 verse 4. For if he that cometh preacheth another Jesus, take note, may another Jesus, whom we have not preached, or if he receive another spirit, may another Jesus, may another spirit, which ye have not received, or another gospel. Third one, another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. So dito na-mention ni Paul sa Corinthians, na tandaan niyo po, someday may magdating po na another gospel. May i-introduce sa inyo na another Jesus, may another spirit, at pangatlo, may another gospel. Okay. O ano po yung another gospel? Verse 13 and 15. Chapter 11 pa rin. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, ibig sabihin, don't be surprised, for Satan himself is transformed into an angel of what? Light, mga kapatid. Verse 15, therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to
their works. Now dito, ibigyan po ng warning ni Paul, gikosyon niya ang mga Corinthian believers because sabi niya, someday, may magdating sa inyo, lalapit sa inyo na mga false apostles at ano ang trabaho nila? Mga deceitful workers at ano pa? Mag-ingat kayo kasi ito sila, napaka-expert po nila mag-transform. Amen? Ibig sabihin, i-counterfeit nila. Brad, ang gospel ni Christ. Okay? Transforming themselves into the apostles of Christ. Bakit po ginamit ni Paul na example si Satan? Na si Satan himself transformed into an angel of light. Kaya, ibig sabihin, ito palang klaseng another gospel. Parang gospel talaga ito. Gitwist lang ni Satan. Okay? Kunti lang mga kapatid ang kanyang gitwist para hindi masyadong halata ba? Nakabantay ka mo, yung barko mga kapatid, di mo ma-detect na nagliko na pala. Ganon si Satan, hindi niya yan biglain. Kasi alam ni Satan, pag biglain niya yan, mahalata siya. Kaya kunti lang. Kunti lang, Dad. Now, bago muna tayo dito po sa Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Look at verse 6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto, take note, Brad, another gospel. So binigyan niya ng warning ang mga Galatians na someday, mag-ingat kayo kay merong mga tao na mag-inganyo sa inyo. Okay? Na pumunta po sa another gospel. Verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So itong another gospel, i-pervert nila ang pure gospel, ang true gospel. But though we, sabi ni Paul, o kahit kami, or an angel from heaven, o kahit anghel pa, okay, nagaling po sa langit, preach any other gospel, na mag-preach ng ibang gospel, unto you that which we have preached unto you, na hindi katulad sa pinangaral namin sa inyo, anong gawin nila? Let him be what? Accursed. So anong response pag another gospel? Sabi ni Paul, pag may pumunta sa inyo, mag-introduce ng another gospel, contrary sa gospel na inyong natanggap o pinangaral ko sa inyo, let that man be accursed. Ganon siya katindi ni Paul. Sumpain ang sino mang nangaral ng ibang ebanghelyo na hindi katulad sa gospel na aming itinuro sa inyo. Kasi ang gospel na yan is a perverted gospel. Hindi totoo. Now, paano natin masabi na perverted gospel? Pwede ito mabak, Brother Jonathan? Ayon, iba ko muna. Alright. Ito, mga kapatid, ma-consider siya another gospel kung ang gospel of the kingdom, ilagay mo dito sa time ng gospel of the grace of God, that would be considered another gospel or perverted gospel. Like vice versa, pag ang gospel of the grace of God, ilagay mo dito before the cross, that would be also consider another gospel or perverted gospel. Amen? Nakuha nyo? So dapat ang gospel na intended para sa kanya, dapat doon lang. Ang gospel na gospel para dito, dapat dito lang. Ang gospel na para dito sa grace of God, dapat dito lang. Pag girambol mo yan, gi-interchange mo yan, that would be considered another gospel or perverted gospel. Nakuha po natin. Or, ang gospel of the grace of God, gilagyan mo, Brad. Katulad po niyan, believe and be baptized, that would be considered perverted gospel.
Tanong. Kasama ko mga men, punta kami sa Thursday night, doon po sa Lamay ni Brad Rodel. May nag-preach. Ang tanong ko, Brad, nakarinig ba kayo na mention ang cross? Nakarinig ba kayo na mention ang resurrection? Nakarinig ba kayo ba gi-emphasize ang death, burial, and resurrection of Jesus Christ? Narinig ba ninyo ba gikot ang 1 Corinthians 15, 1-4? Hello, amen? Ito. Ilan yan? Nandito. Si Brad Romy, Brad Edwin, Brad Jason, Brad Maki, Brother Freddy. Sino pa? Sino pang isa na Brother Malakias? Sino pa? Si? Brother Michael Marbibi, si Brad Tata. Doon kami. Nag-attend kami sa funeral. Nakinig kami sa preaching, mga kapatid. Pero sa during invitation, anong gi-emphasize? Kisa gusto maluwas, Pastor, yampo ko. Pastor, yampo ko. O kisa gusto mag-accept kay Jesus Christ. Wala, mga kapatid, na-emphasize si Jesus Christ. Never na-mention nga si Jesus Christ ang makasave. Never na-mention nga may Diyos na matay para sa ating kasalanan. Na ano nyo, Brad Maki, ba? Nakabantay mo, Brad? Gikot ba, Brad, ang cross? Gimension ba nga may nalubong na banhaw para sa aton sala? Ano ang dito para ma-save daw? I-accept. Tanong, paano i-accept? Paano i-accept? O sige, accept Jesus Christ. Una, saan na verse sa Bible makita yung word accept mo si Jesus Christ? Ano nga verse? Iba yung receive. Iba yung receive, John 1:12, but as many as receive Him. Yung word talaga na accept. I-accept mo si Jesus Christ. Tagay ko verse na yun ang paraan at giutusan tayo, i-accept mo si Christ, tapos ang resulta, masave ka. Accepted time. Accepted time. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. This is the acceptable time. To be saved. Acceptable. Pero hindi accept Jesus. Iba po yun, mga kapatid. Pero ano ang emphasize? Kaya nga, mga kapatid, ang nakakalungkot ngayon, ang pinakamaraming mga tao na dapat makarinig sa totoong gospel, wala sa labas, nasa loob ng simbahan. Kasi gitwist, mga kapatid, nasapawan doon ang tanong, saan doon ang work ni Jesus Christ? I-accept mo si Jesus Christ. Hindi na trabaho ni Christ ang na-emphasize, ang na-highlight. Ang na-highlight, i-accept mo si Christ. Bato na si Christ sa imong kasing-kasing. Gusto ka ma-save. Imong effort, dili effort ni Christ. Sino ang emphasize? Ikaw may gagawin ka. Ikaw ang may gawin. Ang kaligtasan, gawa ni Kristo para sa tao. Pero ang tao, gagawa para sa kaligtasan. That is religion. Amen. Na-notice nyo ba? Gisali ko sa prayer. Sana maintindihan nila. Salamat may Diyos na matay, nagtubos sa amon sala. Namatay gilubong, ikatatlo ka adlaw na banhaw, kagibayaran among sala. Kagang among sala, nasitol na sa cross. Wala kami himuon. Saligan lang. Tuhuan kang saligan ang gihimo ni Kristo. Way ga amen ka tutubang ran. Di ba usually pag amen. Yes Lord. Dapat ganun na Apat ba do? Apat sa harap, nag-amen lang pag amen ko na. Pero pag mention ko about the cross, isip nila iba gini sila. Mo di gini pwede mag-preach si Pastor Leonard diri kay iba ni iya. May problema. Yan ang nakakalungkot. Na, mga kapatid, gawa ng tao ang ga-highlight. Ikaw ang may gawin para ma-save. Hindi nila gi-emphasize na ang ginawa ni Kristo para sa atin. Si Kristo nagawa ng salvation para sa atin. At walang pwedeng gawin ang tao sa sarili niyang paraan para ma-save. Wala, no way, mga kapatid.
But it's only the work of Christ on the cross that can really save us, mga kapatid. Kaya tawagin man tayong kulto, tawagin man tayong iba ang ating turo, name it, ano pa, let it be. But praise the Lord, this is the real gospel. Mga kapatid, only God knows lang. Only God knows, mga kapatid, kung nung namatay, saan ang kanyang kaluluwa ngayon. Kung Brad, mali ang pinatungan niya. Mali ang pinatungan niya. Saan nakapatong ang kaligtasan niya? Sa ginawa niya o ginawa ni Kristo? Doon magmatter. At doon delikado kung ang confidence mo sa kaligtasan mo dahil sa ginawa mo. Nag-pray ka, nag-accept ka, gigawa mo si Lord na Lord and Savior in your life. Mga kapatid, sorry, lahat gawa ng tao yun. Hindi gawa ng Diyos. So nakakalungkot, kung doon nakaangkla ang salvation mo dahil sa may ginawa ka, that will be considered good works. And good works cannot save. Hello, amen? Only God knows. I'm not Brad. Wala akong Pero ang point ko lang, kung doon nakapatong sa ginawa mo, ang kaligtasan mo, nakakalungkot po yun. No turning back, no turning back. When you were there forever. Kaya Brad, siguraduha ang salvation mo ngayon. Saan ang kumpiyansa mo? Sa memory mo, Brad. Ano ang memory mo? Paano ka naligtas? Ano ang memory mo? Dahil ba sa ginawa mo one day? May ginawa ka one day? O nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo long time ago na may Diyos na matay, nagbayad para sa iyo? Maraming preaching ngayon, Brad, perverted gospel. Marami ngayon, mga pastor, Brad, perverted gospel na. Hindi nag-emphasize, mga kapatid, okay? It is the perversion of the gospel. Kaya sabi ni Paul, another gospel. Si Satan, sino ang kanyang mga ministers dito? Mga false apostle. Mga false teachers. At masama natin yung mga pastor, mga kapatid, na ang real gospel na twist, mga kapatid. Ano ngayon ang na-emphasize? Ano ang mga way of salvation na man-made? Man-made, Brad. Receive Jesus Christ. Accept Jesus Christ. Make Jesus Christ as your Lord in your life. Surrender your life to Jesus if you want to be saved. Lahat yun, puro gawa ng tao. That is man-made salvation. At sabi pa nga mga kapatid, sabi pa ni Evangelist Roji, meron siyang almost 20 na gospel tracts. Iba't iba, klase. Almost 20 na klase na gospel tracts. Pero lahat doon, mga kapatid, ni isa, walang nagsabi nga mag-believe ka lang. Lahat doon, kung luyag mo maluwas, bato na si Kristo. Maghinulsol ka sa imo sala, kag bato na si Kristo sa imo kasing imo tagipusoon. Lahat na gospel tracts, naga-encourage bad, nga may himuon ka. Wala gid gatudlo ni isa ka gospel tracts nga saligi lang ang gihimo ni Kristo. Nga siya lamang ang bugtong paagi sang kaluwasan. Kay si Kristo lang ang nagtubos sa imo sala sa cross. Tanan bad, may ara gyud sa likod. Accept, repent, confess, may ABC pa. ABCD pa kung kaisa. A, accept, may mga ano pa. Isa lang, mga kapatid, believe. Wala nang ABCDE. Lahat ng gospel tracts may A, B, C, confess or call. D, don't delay. Pastor Kusari, don't delay. Don't delay. May ano pang may letter D pa. Oh. Show me in the Bible ba na may ABCD? Hello. Yun, mga kapatid, very sad, na pervert ang gospel. Natabunan sa gawa ng tao. Ang na-emphasize. Now, sabi nga, kung Brad, i-accept mo si Jesus Christ sa puso mo,
Tanong, paano yung mga apa? Kung kailangan i-confess mo si Christ, paano ang mga apa? Pastor, mag-sign language. Eh, sign language, ano pa rin yun? Effort pa rin yun. Paano yung di ka marunong mag-sign language? Na kung kailangan ganyan mag-confess, requirement para ma-save, i-confess niya or call upon the name of the Lord. Kasi ang ginagamit nila, Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yun ang mother of all sinners' prayer. Repeat after me. Nga mag-call ka yan, requirements para mag-call. Ang di nila alam, verse 14, how shall they call on Him of whom they have not believed? Oh, doon lang sila nagbase sa 13. Tanong, paano yung mga apa nga di maka-call, nag-believe siya sa Ginoo, pero di lang niya na-express through sa kanyang voice ba, kaya kanyang kasi nga apa siya. Ibig sabihin, di yun masave, kaya wala siya maka-confess, wala siya naka-call, doon ba yun? Pero nag-believe siya. Ang tanong, luwas yun, save yun, hindi? Yung apa, Brad, nag-believe siya na si Jesus Christ ang Savior na, namatay para sa kanya, pero di lang siya naka-express. Masave! Kasi salvation is by believing. Perverted gospel. Another gospel. Pangatlo, mga kapatid. Alright? At panghuli, mga kapatid, itong everlasting gospel. Ano naman itong everlasting gospel? Okay? So it is the perversion of the gospel of Christ. Maraming mga pastor ngayon, di-pervert ang gospel. Pinatungan ang gawa ng tao. Hindi doon nakarely sa finished work, sufficient work ni Jesus Christ. Everlasting gospel. Sino ang minister kaya? Gospel of the kingdom. Sinong minister, Brad? John the Baptist, Jesus Christ, and the 12 Apostles. Dito sa Gospel of the Grace of God, ito yung gospel para sa atin. Isa lang, Brad. Isa lang. Ang apostle dito, walang iba, Apostle Paul. Okay? Siya lang. Dito po, ang tawag sa kanila, ang mga spokesperson, mga ministers of Satan. Sino yan? Mga false teacher, mga false preacher, mga false apostle, including false pastors nagtuturo ng hindi tamang kaligtasan. That would be considered ministers of Satan. And lastly, everlasting gospel. Sino kaya ang spokesperson? Jesus Christ? Tingnan natin, sino ba ang mag-preach dito? Sa everlasting gospel. Take note, itong everlasting gospel during the tribulation period. Tribulation, hindi millennium. Tribulation, yung si Satan, si Antichrist, dito na mag-reign sa mundo after the rapture. Meron pang gospel doon. May gospel pa doon. Okay. Now, angel from heaven. Angel. Ang preacher dito, angel from heaven. Revelation 14. Buksan natin. Revelation 14. Revelation chapter 14. All right. 5 to 7. Verses 5 to 7. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. All right. Verse number 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of water. Alright?
So, sino po dito? So, meron pong everlasting gospel na mention. Sino ang preacher? Okay. Alright. Now, the gospel during the Great Tribulation. So, meron pa, praise the Lord mga kapatid, kasi sa lahat na dispensation, meron talaga ang Diyos. Nais pa rin ng Diyos na maligtas ang tao. So, even mga kapatid, sa tribulation period, gusto pa rin ng Diyos na masave ang mga tao. Tayo this time, wala na. Ang lahat na saved, na nag-believe sa gospel of the grace of God, na rapture na. May maiwan sa mundo. Tapos, dito mga kapatid, hatiin po 3.5, ang 7 years tribulation, hatiin 3.5. First 3.5, hindi pa magpakilala si Antichrist. Mayroong pang false economy, false peace, peace treaty, lahat-lahat yan, ganyan pa. After 3.5 years, i-reveal niya ang sarili niya na ako ang Antichrist. So doon na mag-umpisa mga kapatid. At gusto niya na lahat ng mga tao ay mag-worship sa Kanya. Kaya meron ng one world government. Okay? One world religion na kontrolin ni Satan. Ang mag-disobey, papatayin mga kapatid. Pero dito po, during the tribulation, ang Panginoong Diyos magpapapadala pa rin ng mga preacher. Like I said, okay? Oy, wala na. Hindi nasali sa pag-ano. Aside dito mga kapatid, aside po dito sa angel na magdadala po ng magpa-preach po ng gospel, napansin niyo po yung 12,000 every tribe. Sila, Brad, itong angel ang mag-preach ng gospel, everlasting gospel, and then mga kapatid, yung 12,000, i-times mo yung 12 times 12, that is 144,000. At sila po yung kasama na mag-preach ng angel. Mga virgins, tingnan nyo po, mga kapatid, verse number 4. Alright. Verse number 4. Oh, look at verse number 1. Chapter 14. Verse number 1. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000 having his father's name written in their forehead. Natatakan ang kanilang mga ulo. And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of great thunder. And I heard the voice of harpers, harping with their harps, and they sang as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders, and no man could learn that song, but the 144,000 which were redeemed from the earth. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. They are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. They were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. So itong 144,000, mga kapatid, sila yung kasama sa angel na mag-preach ng gospel during tribulation. Sila yung mga lalaki na virgin, hindi nakakontak ng mga babae ever since sa kanilang buhay. So sa 12 tribes, isa kay Simeon, 12,000. Kay Levi, 12,000. Ay, saka 12,000. Zabulon, 12,000. Nephtali, 12,000. So on and so forth. In total, 144,000 natatakan per tribe. At sila yung kasama mag-preach during tribulation period. Tanong, Pastor, anong salvation? Paano masave sila? Kay may gospel man. Tanong, pareho ba sa ating Revelation 24:13? Revelation. Matthew 24. Matthew 24. Matthew 24. Matthew 24. Tingnan niyo po, verse, ito na yun mga kapatid. Dito na ma-apply. Verse number 13. Verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be what? Saved. And this gospel of the kingdom, ano ang i-preach doon?
gospel of the kingdom pa rin, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kailan ito mangyayari? Sa tribulation period. Okay? Ang iba, Brad, itong verse na ito, gi-apply ngayon. Amo na, dapat maglahutay ka para maluwas. Hindi ito applicable sa ating panahon ngayon. Doon ito sa tribulation period. Sa 7 years, mga kapatid, doon. Tanong, ano ang salvation ng mga tao? Of course, by faith pa rin, plus endurance. Magtiwala sila kay Lord, ang tao, mag-believe sila kay Lord, tapos, Brad, maglahutay sila. At hindi sila magpatatak sa Antikristo na number. Oh. Kaya once matatakan ka ng 666, no way na, mga kapatid. Kaya nga ang salvation doon sa tribulation period, ang salvation, napakahirap na. At very slim na lang ang tao na masave doon. Meron, pero mga kapatid, percentage-wise, napakakunti lang. Mostly ang mga tao talaga, mas piliin nilang magpatatak. Halimbawa, nanay kagapadidi. At sabi ng Bible, hindi ka makabili at hindi ka makabaligya kung walang tatak ng Antikristo. May gapadidi ka. Ngayon, paano na karon? Hayaan mo bang bata mo mamatay? Maka-afford ka ba na hintay mo mamatay? Nagutom kay wala pang bili ng gatas? Di ka makabili kasi nga bawal kung wala kang tatak? Oh. So doon na matest ang faith mo. Oh, doon na talaga. Oh. So doon ba ang ano? Oh. Siyempre may bata ka, baby, infant. Hayaan mo na lang ba na mamatay? Pahala na Lord, mamatay bata ko, mamatay man ako, ba't never ko magpatatak? Sige, afford ka, hantod mapatay na, magtig-a bata mo. Dobe. Isipa daw, be. Oh. So I believe, marami talaga ang give way, give in. Ano na lang, for the sake. At ayaw nila, sige na lang, magpatatak na lang. Kaya, kukunti lang talaga ang masave sa tribulation. Oh. At kung mag-survive ang mga kapatid, makatawid sila doon sa millennium. Meron bang masave dyan? Dad, meron talaga yan. Kasi may gospel eh. May masave talaga. Sila yung mag-cross doon sa millennium, sa 1,000. Pero ang disadvantage, kasi hindi sila glorified body. Oo. Hindi sila nabago ang kanilang katawan, Brad. So subject sila, while si Satan, 1,000 years, si Jesus Christ, 1,000 years man po, si Satan, mahulog doon sa bottomless pit. Sige, hulog, 1,000 years, mahulog, siraduhan, silyuhan. Tapos padlakan, sabi ng Bible. After 1,000 years, bubuksan uli. At yung nakatawid sa tribulation period, magtintal naman si Satan. Meron naman siyang matintal. At yun na ang mag-revolt sa mga kapatid. Yung final revolt, Gog and Magog. Sila yung natintal ni Satan during doon. After po, mga kapatid, after po doon sa millennium. Kaya may final revolt pa si Satan. After siya i-lose for 1,000 years. At most likely, mga kapatid, yung nakatawid sa kaya mas delikado pa rin. Kasi pagdating mo sa millennium, possible, matem pa rin sila ni Satan. Kasi wala silang glorified body. Oh. Ganun katindi ba? Kaya, mas advantage sa ating panahon ngayon, kaya na-rapture na tayo, wala na tayo. Safety na tayo. At sa millennium, hindi tayo kasama doon kay sa mga Hudyo lang yon. Tayo seated with Christ in heavenly places. Amen? So, ayok, maliwanag yan. Okay. Brother Jonathan, pakikuha ka dali. May gipatong ko nga tarpulin doon sa Ipakita ko lang kadali. Doon sa kabinet, may puti doon na tarpulin, pakikuha kadali. Ipag-pray nyo mga kapatid na ma-master natin ito, guys, study ako. Kung di man ako mag-lecture nito, I'm very interested nito mga kapatid, na maintindihan natin itong plan of God throughout all ages. I'm planning na may pastor na mag-lecture pa sa atin, and I believe lalo pa tayo maka-learn. Napakaganda ito na topic, na subject mga kapatid, na ating po ba discuss yung God's plan for all ages. Napakaganda. Okay, Brother Asir Alden, please. Sige, dalawa kayo. Ito yung Okay, doon. Okay, sige. Yan. Kailangan ko pa ng isa. Iman, kay ikaw, dako-dako ka. Dito ka. Sige, hindi na magkalot-kalot sa ulo. Kalot-kalot sa ulo.
Blessing yan, makahawak dito. Oh, nag-lunch ka man kaya? O, dito ka sa gitna. Baba kayo kunti, one step, Sir Alden. O, dito ka sa gitna. O, dito. Okay, mga tambok daan yung mga upon mo, Oh. Saan tayo? Oh. Under tribulation. Pwede mataas pa kunti? Antichrist, Great Tribulation, the rise of Israel. So, ito na, Antichrist covenant with the Jews, makipag-covenant siya. Ito yung Daniel 70 week. So, sa tribulation period, 144,000 witnesses, yung binasa natin kanina, plus 2 witness angel. Sila yung mga preacher sa tribulation period. Sila yung mag-preach ng gospel. Alright? So, yan na po. Dito mga kapatid. At dito po, kingdom re-offered. Nakita nyo dito? Time pa lang ng Genesis, kingdom prepared. Nabasa nyo po, Genesis chapter 3, a seed of a woman, na kagtun diri sa serpent, ang heel, pero tapakan ang ulo o sa serpent. That means si Jesus Christ mamatay, pero ang kamatayan niya, resurrection niya, kapatid, is victorious para sa atin. Yes, namatay siya dahil sa ating kasalanan, pero magiging victorious tayo because of the death of Christ. Kasi magdala po yun ng salvation. So dito pa lang, ang kingdom na prepared na. Pagdating dito, sa mga apostle, sa ating mga prophets, dito, kingdom prophesied. Gi-prophesy nila Isaiah, nila Jeremiah, gi-prophesy na one day, there will be a coming Savior. Amen? Dito gi-prophesy na. And then, panahon ni Jesus Christ, kingdom at hand, andyan na si Jesus Christ. Pero gi-reject nila, andyan na yung king nila. Pero anong ginawa sa mga Hudyo? Instead, tanggapin nila, gi-reject, pinatay pa nga nila Andyan na. So wala ito nangyari. Although andyan na si Jesus Christ, gi-offer na, wala. Kingdom diminish. Ito na. Nag-abot na ang kingdom of the grace of God, nag-diminish na mga kapatid, ang gospel of circumcision. Dito po. Okay? Nag-diminish na po, kaya namatay na. Okay, after the cross na. And then, dito, gospel, a kingdom postpone. Kaya dumating na po yung mystery gospel, si Jesus Christ. So, nawala ito, na-postpone itong gospel of the kingdom, na-postpone. So, dito po mga kapatid, dito naman, sa time po ng tribulation period, ang tawag, kingdom re-offered. I-promote naman si Jesus Christ. Dapat magtiwala kayo. Ang preaching ng mga 144, Jesus Christ. Believe that He is the King of the Jews. Yun ang message. Believe that Jesus Christ, this is your King. Andito na, all you need to do is to believe Jesus as your Messiah. Yun ang message nila. Dito sa, tawag dito po sa tribulation. And then, sa millennium, kingdom established. So yun na, si Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Siya na, finally mga kapatid, siya na ang hari doon sa millennium. Mangyayari na po. Na si Jesus Christ na mag-reign sa Israel and centralize ang kanyang government, perfect government. Doon po mga kapatid sa millennium. Kingdom established, Revelation chapter 11. Restoration, repossessing the land. Ibigay ang lupa mga kapatid. Andito, revival of Israel, rebirth, regathering, okay? And then restoration, repossessing, mga kapatid, of the land under the new covenant. So, bibigyan sila dito ni Jesus Christ, new heart, new spirit, new law. Jeremiah, mga kapatid, Jesus Christ, the only potentate, King of Kings, ano siya dito? And Lord of Lords, ano pa? King over all the earth. Magiging for 1,000 years, reign of Christ on earth. 1 millennium kingdom, mga kapatid. Then after that, sabi ko nga, mayroong final revolt, kasama si Satan, magrebelde siya. After that pagrebelde, ito na yung Great White Throne Judgment. Na lahat ng mga patay sa hell ngayon, kukunin, itatapon sa lake of fire. At i-judge sila mga kapatid for final destiny nila. Kasama ang false prophet, kasama ang Antichrist, kasama si Satan, lahat-lahat dito. And then, ito na mga kapatid, no? So, new heaven, new earth, and new Jerusalem. Ito na dayon. And then, eternity. Okay?
eternity na. So napakaganda itong topic, piniinat gamay. Mga kapatid, no? Under the law, Abrahamic covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant, prophecy concerning to confirm the promises and then the fall of Israel. So napakaganda yan. Kung isa-isahin lang natin mga kapatid, napakagandang topic po yan. And hopefully, maistudihan pa natin yan. Hello, amen? This is what? A survey of God's plan through the ages. So ito yung ating ginahintay. Ano to, Brad? The blessed hope, the appearing with Christ in glory. Which is what? Brad, which is, ano itong tawag dito? Oh, rapture. Saan bang sulat na rapture? Oh, rapture of the church. Rapture of the church, the blessed. And then after that, judgment seat of Christ. I-judge tayo. So, I hope na meron tayong overview. Amen? So, studyhan natin ito, kaya napakaganda ito. Kapatid, pag mapamiliarize natin, kapatid, wala tayong takot. Makinig ka, confident ka, mag-atubang SDA, confident ka, Jehovah's Witness, confident ka, mag-atubang Brad sa Iglesia ni Manalo, confident ka, mag-atubang sa Kibuloy o kahit si ano pa yan, dating doon, mga kapatid. Wala, basta ma-familiarize natin ito. Kasi dapat, alam natin, familiar lang natin ito, mga kapatid. Napakagandang topic po. Amen? Oh, dagaluya na, bago pa lang gani na, ano. Okay, thank you so much, ating mga young people. Na, ano, sige, fold nyo yan. Wala tayong pwedeng paglagyan. Sa ibang mga churches, nakahangyan. Pero wala tayong pwedeng, ano dito, di pwede dito sa harap natin. Kaya, next time siguro, pag mag-lecture tayo, maglagay ng stick dito para doon. And dahan-dahanin natin, no? Dahan-dahanin natin yan na studyhan kasi napakaganda. Amen? So I hope na meron tayong na-learn ngayong pong gabi. Amen? The four gospel. Gospel of the kingdom, gospel of the grace of God, another gospel, and the everlasting gospel. Kapatid, huwag ka nang maghintay na mapunta ka pa sa everlasting gospel. Bago ka doon masave. Dapat ngayon pa lang masave ka na. Kaya mahirap na po sa everlasting gospel. Tayo pwede mag-pray. Shall we all stand? Pray tayo. Dakilang Diyos, salamat po for this evening. Salamat, Lord, sa message, sa lesson. I hope na meron kaming na-learn. Kahit somehow, Lord,